Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,430-37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang 10 dakilang dinastiya ay itinuturing na isang rural na lugar sa Saint Province Realm. Ang karaniwang lakas ng mga tao roon ay kabilang sa pinakamababa sa Saint Province Realm. Kahit ang isang sekta na walang sekta na may karaniwang cultivation base ay madaling mapapatay ang lahat ng tao sa 10 dakilang dinastiya, lalo na ang mga Celestial Emperor na karaniwang itinuturing na pinakamakapangyarihan sa Devata Realms. Hindi, wala na ang lahat. Hindi ito matanggap ni Alvin. Nandito siya kamakailan kasama si Tanya. Naglakbay sila papunta sa Fresh Breeze Town at Aurora City bago naglakbay sa iba pang mga lugar. May mga alamat tungkol sa kanya sa lahat ng lugar na kanilang binisita at marami sa mga inapo ng kanyang mga kaibigan. Ngayon ay wala na silang lahat. Ang emperador ng langit ng sektang Ilog Luo. Sabi ni Alvin habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ko akalain na ang isang emperador ng langit ng isang kaharian ng Devata ay magpapakababa ng napakababa para patayin ang lahat ng nabubuhay na bagay sa isang makamundong kaharian. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, huminga siya ng malalim upang pigilan ang kanyang nag-aalab na emosyon. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nakakatakot pa rin. Kung malalaman ito ni na Little Megan, Irish, o ng mga magulang ko, malulungkot sila ng husto. Panahon na para ipaalam ko sa kanila ang balita. Noong una, plano ni Alvin na ilihim ito sa kanyang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, alam niyang hindi niya ito may tatago magpakailanman. Sa huli, naisip niya na mas makabubuti na malaman nila ito ng mas maaga kaysa sa huli. Hindi na kailangang itago ito sa kanila. Gaya ng inaasahan ni Alvin, lahat ay galit at nalungkot nang malaman nila ang nangyari. Walang sino man ang nag-akala na ang isang emperador sa langit ng isang Devata realm ay gagawa ng ganoong bagay. Alvin, alam kong gusto mong maghiganti. Gayunpaman, mas makabubuti kung hindi mo ilantad ang iyong sarili bago ka pa maging sapat ang iyong kapangyarihan para pabagsakin sila. Bukod dito, tiyak na hindi hahayaang masira ang bagay na ito pagbalik ni Heavenly Emperor Berting. Huwag kang sumugal ng hindi kinakailangan. Seryosong sabi ni Raymond. Nag-aalala siya na baka magmadali ang kanyang anak dahil sa galit at sumugod sa Luo River Heaven para maghiganti. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita, naramdaman niyang walang batayan ang kanyang mga alalahanin. Tutal, mas marami ang karanasan ng kanyang anak sa Devata Realms kumpara sa kanya. Kahit na wala ang kanyang paalala, tiyak na alam ng kanyang anak ang lahat ng mga bagay na nabanggit niya. Ama, alam ko na ang gagawin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Alvin. Sa pagkakataong ito, makikita ang pagkunot ng noo sa mukha ni Nympha. Nagtanong siya, kapatid na Alvin, maaari ba naming tingnan ang Greenwave Han Mansion? Ang Greenwave Han Mansion ang pinagmulan ni Nympha sa Saint Province Realm. Ngayong ilang daang taon na ang lumipas, wala siyang kaalam-alam sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Natural lang na nag-aalala siya. Sige. Tumanggaw si Alvin. Naalala niya na ang bayan ni Nympha ay wala sa 10 dakilang dinastiya. Lumipad si Alvin patungo sa Greenwave Han Mansion kasunod ang ruta sa kanyang alaala. Inisip niya kung buhay pa ba ang mga miyembro ng pamilya ni Nympha. Tutal, ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay may mataas na cultivation base kaya maaari silang mabuhay ng matagal kung walang mangyaring hindi maganda. Nang dumating si Alvin sa Greenwave Han Mansion, natuklasan niya na ang Greenwave Han Mansion, na katulad ng 10 dakilang dinastiya, ay naliligo rin sa dugo. Hindi. Imposible. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Nympha ang mga guho ng Greenwave Han Mansion. Kumislap ang sakit sa kanyang mga mata. Wala na ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, at lahat. Kapatid na Alvin. Sumugod si Nympha sa mga bisig ni Alvin at nagsimulang humagulgol ng hindi mapigilan. Nararamdaman ni Alvin ang sakit na nararamdaman niya. Inabot niya ang kamay nito at tinapik ang likod niya. Nympha, huwag kang mag-alala. Ilang daang taon na ang lumipas. Posible na lumipat na sila sa ibang lugar. Ang mga salita ni Alvin para lamang aliwin si Nympha. Sa katunayan, inisip niya na malamang na dumanas ng isang sakuna ang pamilya ni Nympha.
Sa sandaling ito, ang galit at puot ni Alvin kay Linda, ang emperador ng Luo River Sect, ay labis na lumakas na halos madaig siya nito. Matapos maging isang Celestial Emperor si Alvin, hindi niya kailanman naramdaman na siya ay lubos na makapangyarihan kahit nataglay niya ang 5 banal na elemento. Tutal, napakaraming elite. Gayunpaman, matagal na panahon na rin mula nang makaramdam siya ng ganitong kahinaan at kawalan ng kakayahan. Noong nasa mundo pa siya, alam na niya ang pagkakaroon ng mga kaharian ng mga Diyos. Alam niyang ang mga Celestial mula sa mga kaharian ng mga Devata ay walang kapantay sa mga mula sa mga kaharian ng mga Diyos. Halimbawa, ang alipin lamang ni Octavius, ang batang Panginoon ng Yun clan sa Divine Offering Land, ang nakapagpalaya kay Berting patungo sa impyerno ng Ozere, isa sa 7 pinakamalalang lugar sa mga kaharian ng mga Devata. Nympha, huwag kang mag-alala, kung may nangyari talaga sa kanila, pangako kong huhulihin ko ang salarin para patayin mo. Nangako si Alvin kay Nympha sa mahinang boses. Dahil alam ni Edmund ang kapangyarihan at potensyal ni Alvin, alam niyang hindi puro pangako lang ang binibigay ni Alvin. Marahil, kung may isa pang may titulong Celestial, na walang alam sa lakas at potensyal ni Alvin, iisipin nilang walang kwenta si Alvin. Tutal, si Alvin ay isa lamang ordinaryong Celestial Emperor. Bagamat ang Heavenly Emperor ng Luo River Heaven ay karaniwan lamang sa lahat ng Heavenly Emperor, isa pa rin siyang 7-star God of War. Paano makakahuli o makakapatay ang isang ordinaryong Celestial Emperor ng isang taong tulad niyan? Parang biro lang iyon. Matapos aliwin si Nympha at ipadala pabalik sa kanyang maliit na mundo, tinanong ni Alvin, Senior Edmund, dahil alam ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven na nakialam ka at dito nagmula ang Panginoon, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos, tama ba? Tama. Buong kumpiyansang sabi ni Edmund. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Bagamat wala na ang mga lugar na alam niya at ang mga inapo ng mga taong kilala niya, ang Saint Province Realm sa kabuuan ang kanyang bayan. Natural lamang na ayaw niyang magkaroon ng sakuna ang Saint Province Realm. Pagkatapos bumalik nina Alvin at Edmund sa langit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit, natuklasan niya na ang lahat ay lubos na nakatutok sa paglilinang, hindi tulad ng dati kung saan sila ay nagpapahinga at nagkukwentuhan. Malinaw na ang massacre sa Saint Province Realm ay nagdulot ng malaking pressure sa kanyang mga mahal sa buhay. Dati, inakala nilang mabubuhay sila ng mapayapa at ligtas sa makamundong kaharian. Tutal, kahit nakaraniwan lamang sila sa Devata Realms, hindi sila matatalo sa makamundong kaharian. Gayunpaman, ang bagay na ito ang nagpaisip sa kanila na hindi sila 100% ligtas kahit napiliin nilang mamuhay sa isang makamundong kaharian. Maraming salik ang hindi nila isinasaalang-alang. Sa huli, napagtanto nila na hindi sila magiging ganap na namamahala sa kanilang sariling kapalaran maliban kung sila ay lalong lumalakas ng lumalakas. Ang bagay na ito ay lubhang nakaabala sa kanilang mga puso, kaya naman, nagsimula silang magtuon sa kanilang paglilinang. Maging si Sonia na naapektuhan ng kapaligiran ay nagsimulang maglinang. Sa hitsura ng mga bagay-bagay, karamihan sa kanila ay dapat na maging mga Celestial Lord at Celestial Emperor sa lalong madaling panahon. Matapos kumustahin ang kanyang pamilya sa kanyang little world, nag-focus din si Alvin sa kanyang cultivation. Katulad ng iba, naramdaman niya ang mabigat na pressure sa kanyang mga balikat. 2 emperador sa langit ang lumitaw sa isipan ni Alvin habang siya ay naglilinang, si Linda, ang emperador sa langit ng Luo River Heaven. Si Aaron, ang emperador sa langit ng lumulutang na langit na si Aaron. Hindi na siya makapaghintay hanggang sa maging sapat ang kanyang lakas upang patayin ang una at pilitin ang huli na ibigay ang ama ni Stephen, ang Almighty Wind Celestial Emperor. Patuloy na lumipas ang mga araw. Paminsan-minsan, nagpapadala si Elder Hal ng ilang Celestial Pills at Celestial Fruits na angkop para sa isang Celestial Emperor kay Alvin. Ang mga Celestial Pills at Celestial Fruits ay hindi gaanong popular sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven kaya hindi marami sa kanila sa Heavenly Palace. Marahil, ito ay dahil si Berting ay hindi pa nagkaroon ng tunay na disipulo noon. Natural lamang, ang mga tinaguriang Celestial Emperor sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven ay nagtataglay ng mga bagay na ito. Gayunpaman, dahil ang mga ito ay bahagi ng kanilang mga personal na gamit, natural lamang na ibibigay nila ang mga ito sa kani-kanilang mga disipulo.
Paano nila ito malayang maibibigay kay Alvin? Dahil dito, hinanap ni Elderhal ang mga tinaguriang Celestial Emperor at nakipagpalitan sa kanila ng patas para sa Celestial Peel at Celestial Fruits na magiging kapaki-pakinabang kay Alvin. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, si Alvin at ang kanyang mga mahal sa buhay ay bumuti sa isang nakakagulat na bilis. Habang naglilinang si Alvin, hindi niya nakalimutang patuloy na matutunan kung paano pagsamahin ang kanyang lalim mula sa batas ng kalawakan sa Supreme Powerhouse Divinity. Gaya ng inaasahan, ang kanyang bilis ng pag-unawa ay napakabilis sa tulong ng Supreme Powerhouse Divinity. Mabilis lumipas ang panahon. Sa isang kisap mata lang, mahigit 200 taon na ang lumipas. Sa panahong ito, ang palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit ay hindi gaanong nagbago. Kung tutuusin, hindi mahaba ang 200 taon para sa mga celestial sa mga kaharian ng Devata. Sa oras na ito, si Alvin na naglilinang sa kanyang silid ay narinig si Elderhal na tumatawag sa kanya. Batang guro. Tumigil si Alvin sa paglilinang at agad na umalis. Elderhal, anong problema? Sa unang 100 taon, madalas siyang binibisita ni Elderhal. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, bumababa ang dalas ng mga pagbisita. Tutal, ang mga Celestial Pills at Celestial Fruits ay hindi walang katapusan kahit sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Nang makita ni Elderhal si Alvin, nakangiti niyang sinabi, "Young Master, bumalik na ang ating Panginoong Emperador sa langit." Si Alvin, na nag-akala na si Elderhal ay dumating upang bigyan siya ng mga Celestial Pills at Celestial Fruits tulad ng dati, ay natigilan. Di nagtagal, isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagningning ang kanyang mga mata habang nagtanong, "Talaga? Nakabalik na siya mula sa impyerno ng Azure?" Tama. Tumango si Elderhal nang may ngiti sa kanyang mukha. Kakabalik lang ng Panginoong Emperador sa langit ngayon. Nang marinig niyang nasa langit ka na sa palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit, hiniling niya sa akin na dalhin ka rito upang salubungin siya. May bahid ng paggalang na narinig sa kanyang boses nang banggitin niya si Berting. "Tara na." Nasa sabik na sabi ni Alvin. Sa wakas ay makikilala na niya ang kanyang Panginoon, si Berting. Mula nang umakyat siya sa isang Devata realm at malaman na hindi namatay si Berting sa impyerno ng Azure, matagal na niyang inaabangan ang pagkikita nila ni Berting. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang araw na iyon. 3,431. Si Berting ang unang kahalili ng Fograin progeny sa Seven Absolute Sect ng Saint Province Realm. Si Alvin ang pangalawang kahalili. Noong nasa Saint Province Realm pa si Alvin, hindi sinasadyang natagpuan niya ang pamana ni Berting at napagtagumpayan niya ang Sovereign Heart Sword. Dahil dito, naging maayos ang kanyang paglalakbay sa Saint Province Realm. Masasabing ang dahilan kung bakit naging makapangyarihan si Alvin ay dahil sa kanyang kahusayan sa Sovereign Heart Sword. Noong nasa Saint Province Realm pa siya, ilang beses na niyang naisip kung makakatagpo niya si Berting na itinuturing niyang kanyang Panginoon. Nang sa wakas ay nakarating siya sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit at kinilala ni Edmund, ang makalangit na savage na emperador ng langit, alam niyang makakatagpo niya si Berting. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kakailanganin niyang maghintay ng mahigit 200 taon bago niya tuluyang makilala si Berting. Para sa karamihan ng mga celestial, ang 200 taon ay hindi isang mahabang panahon, ngunit para sa kanya, ang 200 taon ay halos kalahati ng kanyang buhay. Mahigit 500 taong gulang pa lamang siya ngayon, kung tutuusin. Habang naglalakbay upang makilala si Berting, nakaramdam si Elderhal ng medyo nostalgic at nagsimulang gunitain ang nakaraan. "Bata, binantayan ka ng ating Panginoong Emperador sa langit noong dumaraan ka sa makalangit na kapigatian sa mundong kaharian sa pamamagitan ng isang mirror image formation. Noong panahong iyon, iniwan kita kamakailan lang. Sa isang kisap mata lang, halos 500 taon na ang lumipas mula noon. Napanood niya akong dumaan sa makalangit na kapigatian sa pamamagitan ng isang mirror image formation." Sandaling natigilan si Alvin. Ito ang unang beses na narinig niya ang tungkol dito. Hindi niya inaasahan na matagal na siyang binibigyang pansin ni Berting. "Noon, sinamahan namin ni Francis, ang kaluluwa ng espada ng Solitary Destructive Flame ng Heavenly Sword, si Lord Heavenly Emperor para panoorin kang malampasan ang makalangit na kapigatian. Nakakalungkot na wala na si Francis sa piling natin.
Bumantong hininga si Elder Hal. Nalaman na dati ni Alvin mula kay Elder Hal na si Francis, ang kaluluwa ng espada ng Solitary Destructive Flame ang Heavenly Sword, ay namatay ng labanan ni Berting ang alipin ni Octavius, ang batang panginoon ng Yun clan sa Divine Offering Realm. Noong panahong iyon, ang tagapaglingkod ni Octavius ay mayroong mas mataas na gradong Divine Artifact. Hindi lamang mas mataas ang grado ng kanyang sandata kaysa sa Solitary Destructive Flame ang Heavenly Sword, kundi maging ang kanyang Sword Soul ay mas malakas kaysa kay Francis. Dati, biglang nawala si Elder Hal dahil inutusan ni Berting si Francis na dalhin si Elder Hal sa Solitary Destructive Heaven. Ginawa ito ni Berting dahil nag-aalala siyang baka labis siyang umasa kay Elder Hal at sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, na magiging dahilan para manhina siya sa kanyang cultivation. Batay dito, makikita ng isa na tunay na nagmamalasakit si Berting kay Alvin at binibigyang pansin ang kanyang paglaki. Naisip din iyon ni Edmund, ang pinagkakatiwalaang nasasakupan ni Berting. Kung hindi siya magiging ganito kagalang-galang kay Alvin. Matapos manatili sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit ng mahigit 200 taon, nalibot na ni Alvin ang halos lahat ng lugar sa palasyo. Kaya naman, medyo pamilyar na siya sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, sa sandaling ito, habang sinusundan niya si Elder Hal upang makilala si Berting, biglang nag-iba ang mga landas para sa kanya. Ang maikling paglalakbay ay tila mas mahaba kaysa sa nararapat. Bukod sa kasabikan at saya, hindi rin maiwasan ni Alvin na makaramdam ng kaunting pagkailang. Sa sandaling ito, huminto si Elder Hal at sinabing, "Dito nanunuluyan ang ating Panginoong Emperador sa langit sa ngayon." Isang maliit na lumulutang na isla sa ibabaw ng lawa ang nasa harap mismo ni Alvin. Ang lugar na ito ay isa sa mga ipinagbabawal na lugar sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit. Iilan lamang ang pinapayagang mapasok. Bilang tunay na magiging disipulo ni Berting na sinang-ayunan ni Edmund, ilang beses nang nakapunta si Alvin sa lugar na ito noon. Ang lawa sa ilalim ng lumulutang na isla ay matatagpuan sa isang tahimik na lambak ng bundok sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Ang buong lugar ay parang may sariling mundo. Malago ang tanawin. Namumukadkad ang mga bulaklak sa gitna ng mga huni ng mga ibon. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon ni Alvin dito, ibang-iba ang pakiramdam niya kumpara dati. Dati, naglalaan siya ng oras para tamasahin ang magagandang tanawin. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon sa maliit na lumulutang na isla sa itaas ng lawa. Alam niyang may maluwang na patio na may silid sa likuran sa maliit na lumulutang na isla. Gayunpaman, hindi niya alam na doon pala tumuloy si Berting noon. Sa pangunguna ni Elder Hal, lumipad si Alvin papunta sa lumulutang na isla bago bumaba sa patio. Kasunod nito, yumuko si Elder Hal patungo sa silid sa likuran at magalang na nagsabi, "Panginoong Emperador sa langit, narito na ang batang Panginoon." Huminga ng malalim si Alvin habang nakatitig ng walang kurap sa direksyon ng silid. Swoosh! Isang alon ng maringal na kulay mustasa na enerhiya ang lumabas mula sa silid nang marinig ang boses ni Elder Hal. Napansin ni Alvin na ang enerhiya ay mula sa batas ng mundo. Kasunod nito, nakakita siya ng isang bagay na nakakagulat. Ang enerhiya ng mustasa ay nagsimulang tumiga sa harap ng mga mata ni Alvin. Sa una, nagtagpo sila sa isang anyo ng tao. Ang pagsunod sa figure ay lalong lumino bago ito tumiga sa isang matangkad at gwapong binata na nakasuot ng berdeng damit. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso at marangal. Ang kanyang mga mata, na nakabalangkas sa isang pares ng kilay na hugis espada, ay malalim. Parang nakikita niya ang lahat gamit ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ngumiti siya habang nakatingin kay Alvin at sinabing, nakita minsan sa pamamagitan ng mirror image formation maraming taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, iyon na ang huling pagkakataon, hanggang ngayon, na nakita kita. Pareho pa rin ang hitsura mo kahit na nagbago ang iyong tindig. Sa mga salitang ito, natauhan si Alvin. Dali-dali siyang yumuko at medyo kinakabahang sinabi, "Ako si Alvin." Pagbati, Senior Berting. Tumaas ang kilay ng gwapong binata at nagtanong ng may panunokso, "Ham? Tinutukoy mo pa rin ako bilang Senior Berting?"
Pinaalalahanan ni Elder Hal si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, halatang natuwa, "Young Master, dapat mong tawagin ang Lord Heavenly Emperor bilang Master." Nang marinig ang mga salitang ito, dali-daling sinabi ni Alvin, "Magandang araw, Panginoon." Akala ni Alvin ay may mga seremonya at formalidad na pagdadaanan bago siya opisyal na maging tunay na disipulo ni Berting. Kaya naman, ayaw niyang maging mapangahas at tawagin si Berting bilang kanyang Panginoon bago ang anumang bagay. Gayunpaman, tila walang pakialam ang kanyang Panginoon sa mga formalidad. Napatawa si Berting nang marinig ang bagong paraan ng pagtawag ni Alvin sa kanya. "Sa wakas ay nagkita na tayo. Simula nang makapasok ako sa impyerno ng Azure, halos wala na akong natanggap na balita tungkol sa iyo. Ipinadala ko ang aking mga tauhan upang hanapin ka sa makamundong kaharian noong panahong iyon. Gayunpaman, nang hindi ka nila matagpuan, naisip kong umakyat ka na sa isa sa mga Devata realm. Hindi ko inaasahan na ilang daang taon ka lang naging isang Celestial Emperor." Sa oras na ito, mataktikang iniwan ni Elder Hal sina Berting at Alvin para makapag-usap sila. "May ilang hindi inaasahang engkwentro ako." Ngumiti si Alvin. Maya-maya, isang guilt ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Guro, gusto kong humingi ng tawad. Kasalanan ko lahat kung bakit ka napilitang pumunta sa impyerno ng Azure. Nakulong ka pa nga sa lugar na iyon ng napakatagal. Hindi mo kailangang humingi ng tawad." Umiling si Berting. May dahilan ang lahat ng nangyayari. Kung tutuusin, kung hindi ako nakulong sa impyerno ng Azure, hindi ko sana nakamit ang mga bagay na nagawa ko. Para kay Berting, marami na siyang nakamit matapos makaranas ng maraming karanasan sa halos kamatayan. Sa isang banda, nakita niya ang kanyang panahon sa impyerno ng Azure bilang isang pagkakataong ibinigay ni Alvin. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nag-aalala tungkol sa kapakanan ni Alvin at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Alvin. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagtanong si Alvin ng may pagtataka, "Guro, narinig ko. Totoo ba na nakamit mo na ang pagka-Diyos?" "Tama iyan." Tumanggaw si Berting. "Ito ay isang kopya mula sa batas ng mundo. Naiintindihan ko na." Naunawaan na ngayon ni Alvin kung bakit si Berting ay nagmula sa batas ng enerhiya ng mundo. Minsan nang sinabi sa kanya ng world cleansing divine water na kapag natamo na ng isang tao ang pagiging Diyos, makakakuha siya ng kopya ng batas mula sa bawat batas kung saan ang lahat ng lalim ay naunawaan na hanggang sa antas ng kahusayan. Maaaring umiral ang mga law clone ng malayo sa pisikal na katawan ng isang tao. Naglalaman din ang mga ito ng banal na enerhiya at ang buong puwersa ng batas na naunawaan na. "Hindi ko alam na bihasa ka na rin pala sa batas ng mundo," nagulat si Alvin. Batay sa kanyang nalalaman, si Berting ay sikat sa kanyang pag-unawa sa batas ng pagkawasak. Ang pinakamalakas na batas na kanyang naunawaan ay ang batas din ng pagkawasak. Bukod dito, ang batas ng pagkawasak ay tugma sa sword daw. Alam niya na ang sword daw ni Berting ay nakatulong sa kanyang pag-unawa sa batas ng pagkawasak pagkatapos ng maraming taon ng pagperpekto ng kanyang teknik sa espada. Hindi na kailangang sabihin, ang pag-unawa ni Berting sa batas ng pagkawasak ay isa sa mga pinakamahusay sa Devata Realms. "Nakabisado ko na ang batas ng pagkawasak at ang batas ng mundo," nakangiting sabi ni Berting. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa ng ilang sandali bago tuluyang nagtanong si Berting tungkol sa nangyari noon. "Hinabol ako ng taong iyon noon at sinabi lang niya na gusto niya akong patayin dahil sa iyo. Sinabi niya na kailangan kong magbayad gamit ang buhay ko dahil minana mo ang pamana ko. Ang taong iyon ay isang Diyos na malapit sa kalapitan. Ang batas at lalim na naunawaan niya ay hindi mas mahina kaysa sa akin noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang kanyang banal na artifact ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako kayang tapatan niya." Naaalala kong sinabi niya na siya ay mula sa kaharian ng mga Diyos na tinatawag na lupain ng banal na alay. Paano mo nasaktan ang isang taong tulad niyan? Nagtataka si Berting kung paano nagawa ni Alvin, na nasa makamundong kaharian pa rin noong panahong iyon, nasaktan ng isang tao mula sa kaharian ng mga Diyos. "Guro, dahil po iyon sa asawa ko, si Kelly." Hindi itinago ni Alvin ang katotohanan kay Berting. Matapos niyang isalaysay ang lahat, sinabi niya, "Ang taong umatake sa inyo ay isa lamang lingkod ng Yun Clan sa Divine Offering Realm.
Hindi ko inaasahan ang napakaraming pagbabago at pagliko. Sabi ni Bert Ing. Tila natanto niya ito nang tumingin siya kay Alvin nang may kahulugan at nagtanong, iyan ba ang dahilan kung bakit ka mabilis na umunlad sa loob lamang ng ilang daang taon? Plano mong iligtas ang iyong asawa kapag nabuksan na ang mga daanan mula sa Devata Realms patungo sa Realms of Gods. Hindi naging mahirap para kay Bert Ing na alamin ang motibasyon ni Alvin sa paglilinang ng husto. Gayunpaman, bahagyang pinagsisihan niya ang tanong na iyon dahil pakiramdam niya ay wala itong pinagkaiba sa pagbuhos ng asin sa sugat ng kanyang disipulo. Kaya naman, hindi na niya hinintay ang sagot ni Alvin at mabilis na iniba ang usapan. Nagningning ang kanyang mga mata habang sinasabi, nabalitaan ko na ang nangyari sa Saint Province Realm. Gusto mo bang sumama sa akin sa Luo River Heaven? 3,432. Sa pamamagitan ng paglalagay ng sarili sa sitwasyon ni Alvin, naiintindihan ni Bert Ing ang nararamdaman ni Alvin. Noon, naisip niya na kung kahit ang isang taong katulad niya ay mahaharap sa ganitong panganib sa oras na iyon, maiisip niya kung gaano ito kapanganib para kay Alvin. Dahil dito, hindi siya optimistiko sa kaligtasan ni Alvin sa oras na iyon. Isa sa mga dahilan kung bakit niya ipinadala ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Alvin sa Makamundong Kaharian sa halip na personal na pumunta sa Makamundong Kaharian ay dahil sa katotohanang inakala niyang patay na si Alvin. Gusto lang niyang kumpirmahin ng kanyang mga tauhan ang kanyang mga iniisip. Bagamat nabigo ang kanyang mga tauhan na mahanap si Alvin, wala rin silang narinig na balita tungkol sa pagkamatay ni Alvin. Kaya naman, nagsimula siyang makaramdam muli ng pag-asa. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, inakala niyang isa lamang itong pangarap. Tutal, ang taong nasaktan ni Alvin ay isang taong mula sa isang Diyos ng kaharian. Lalo na ang isang cultivator mula sa Makamundong Kaharian, kahit ang mga celestial ay walang kapantay sa mga mula sa kaharian ng mga Diyos. Kung si Alvin ay parang langgam sa mga celestial mula sa kaharian ng mga Devata, paano naman ang mga mula sa kaharian ng mga Diyos? Labis din na nagalit si Bert Ing matapos marinig ang pinagdaanan ni Alvin. Hindi niya inaasahan na may mga taong aabot sa ganito kalayo at kikilos ng ganito kalupit. Ang langit ng Ilog Luo. Si Alvin, na naging emosyonal nang marinig ang tanong ni Bert Ing, ay nabuhayan ng loob nang marinig ang mga sumusunod na salita ni Bert Ing. Bagamat hindi ito ang unang beses na pinag-usapan niya ang nakaraan, hindi rin siya gaanong nababagabag tungkol dito ngayon. Ang mga tao ay hindi naman walang emosyon tulad ng mga puno. Bukod dito, ang nakulong sa lupain ng banal na alay ay ang kanyang asawa, si Kelly. Gayunpaman, nagawang ilihis ng mga salita ni Bert Ing ang kanyang atensyon. Tama iyan. Tumanggaw si Bert Ing. Bagamat ang ekspresyon ni Bert Ing ay kawalang bahala, nakita ni Alvin ang lamig na sumisilip sa mga mata ni Bert Ing. Ang tingin sa mga mata ni Bert Ing ay mabangis at matigas ang ulo na parang espada. Medyo nakabibighani ito. Nang makabawi siya ng katinoan, humingi siya ng paumanhin, Guro, kasalanan ko ang nangyari sa Saint Province Realm. Hindi ko alam na ibubugan ng Heavenly Emperor ng Luo River Heaven ang kanyang galit sa Saint Province Realm kapag hindi niya ako mahanap, ang taong pumatay sa kanyang anak na babae. Nakokonsensya pa rin si Alvin sa nangyari sa Saint Province Realm. Tutal, siya ang Samire sa kaluluwa ni Erica, ang anak ni Linda, ang Heavenly Emperor ng Luo River Heaven, para iligtas si Sonia, at sa gayon, natamo niya ang puot nito. Nabalitaan ko ang nangyari. Hindi mo kasalanan, sabi ni Bert Ing habang umiiling, kung ako sa iyo, gagawin ko rin iyon. Paano makukuha ng ibang tao ang katawan ng isang miyembro ng ating Seven Absolute Sect? Nagniningning ang kanyang mga mata sa Hangaren pumatay nang matapos siyang magsalita. Para bang kaya niyang lumunin ng buo ang isang tao. Gusto ni Linda na patayin ang lahat ng naninirahan sa isang makamundong kaharian para sa sarili niyang makasariling mga pagnanasa. Hindi man lang niya pinatawad ang mga halimaw. Talagang iniisip niya na walang kahihinatnan, malamig na sabi ni Bert Ing, nakakalungkot na pinili niya ang maling makamundong kaharian. Ang makamundong kaharian ba kung saan ako, si Bert Ing, ay nagmula sa isang lugar kung saan maaari niyang gawin ang gusto niya. Ito ba ang bilis ng isang Diyos?
Hangang-hanga pa rin si Alvin nang makarating siya sa Luo River Heaven. Natigilan siya sa bilis ni Berting nang dalhin siya ni Berting sa lugar ng transportasyon sa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Bagamat alam niyang may pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng isang Diyos at isang Celestial na parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa, ang masaksihan ito ng sarili niyang mga mata ay ibang-iba. Bukod dito, ito ay batas lamang ng kanyang Panginoon tungkol sa claw ng lupa. Ang batas ng lupa ay masasabing pinakamabagal sa lahat ng batas, ngunit sigurado siyang kahit ang pinakamabilis na may titulong Celestial Emperor ay mas mabagal kaysa sa kanyang Panginoon. Matapos alisin ni Berting ang kanyang enerhiya mula kay Alvin, nagtanong siya, alam kong ang Luo River Sect ay ang Heavenly Palace ng Luo River Heaven, ngunit hindi pa ako nakapunta doon. Alam mo ba ang daan papunta doon? Ang una at tanging pagkakataon na pumunta si Alvin sa Luo River Sect ay upang hanapin si Sonia. Noong panahong iyon, tuwang-tuwa siyang natagpuan ang isa pa niyang kaibigan. Sa kasamaang palad, huli na siyang dumating. Kahit na nailigtas na niya ito, nasa masamang kalagayan pa rin ito. Hindi na babalik ang matandang si Sonia. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana ganito ang kalagayan ni Junior Sister Sonia, buntong hininga ni Alvin nang maalala niya si Sonia. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ikaw lang ang dahilan. Ang kasalanan ay kay Octavius mula sa kasalanan ng banal na lupain ng mga alay. Sabi ni Berting upang aliwin si Alvin. Naunawaan niya ang nararamdaman ng kanyang disipulo. Marahil, matagal na nilang inaasam ang pagkikita kaya nang magkita sila, naging maayos na ang kanilang samahan kahit na ito pa lang ang kanilang unang pagkikita. Para bang sila ay naging guro at disipulo sa loob ng maraming taon. Dahil nakilala ni Alvin si Sonia sa labas ng lupain ng Luo River Sect noong una itong pumunta rito, alam na niya ang daan patungo sa sekta. Dahil sa direksyon na ibinibigay ni Alvin at sa bilis ni Berting, nakarating sila sa Luo River Sect sa isang kisapmata lamang. Hindi nag-aksaya ng oras si Berting. Sumigaw siya, Linda, magpakita ka. Ang paraan ng paggawa ni Berting ng mga bagay-bagay ay nagdulot ng pamilyar na pakiramdam kay Alvin. Ito ay katulad ng paraan ng paggawa niya ng mga bagay-bagay. Noong una, inakala niyang ang kanyang Panginoon ang unang magiging magalang. Tutal, ang kanyang Panginoon ay ang emperador ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, at si Linda ay ang emperador ng langit ng Ilog Luo. Sa halip, ang kanyang Panginoon ay kumilos ng prangka at sinigawan si Linda upang magpakita. Hindi na kailangang sabihin pa, ang boses ni Berting ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa Luo River Sect. Ano? Sino yan? Paano niya nagawang tawagin ang ating Panginoong Emperador sa langit gamit ang pangalan niya? Parang galing sa itaas ng lupain ang boses niya. Bingi at bulag ba ang mga disipulo at matatandang nakabantay? Hindi ba nila alam na may nanghihimasok? Hoy! Dahil nang ahas siyang tawagin ang ating Panginoong Emperador sa langit sa pangalan at hiniling pa niya sa kanya na magpakita, sa palagay ko ay hindi siya simple. Maraming matatanda sa Luo River Sect ang nagalit dahil sa kawalan ng respeto. Gayunpaman, may ilan na kalmado at mapagmasid. Alam ng iilang taong ito na ang taong sumisigaw para sa kanilang pinuno ng sect, na siya ring Heavenly Emperor ng Luo River Heaven, ay hindi dapat maging madali. Para magawa ng isang tao ang ganoong bagay, kailangan nilang baliw o may taglay na lakas na kayang humamon sa langit. Kung baliw ang taong iyon, hindi siya kailanman makapasok sa lupain ng Luo River Sect. Maraming matataas na opisyal sa sekta ang nagsimulang mag-alala matapos itong pag-isipan. Gayunpaman, naglakas loob pa rin silang harapin ang nanghihimasok. Di nagtagal, humigit kumulang 12 matataas na opisyal ang lumitaw sa harap nina Alvin at Berting na magkatabing nakatayo. Tiningnan ng dalawa ang mga taong nasa harap nila nang may walang pakialam na tingin. Sa sandaling ito, isa sa mga may titulong Celestial Emperor ng Luo River Sect ang kinakabahang lumapit at nagtanong, Ginoo, hinahanap ninyo ba ang ating Panginoong Heavenly Emperor? Biglang nanlaki ang mga mata ng isang tao mula sa grupo ng mga matataas na opisyal sa Luo River Sect sa takot. Sumigaw siya nang hindi makapaniwala, ikaw. Ikaw. Ikaw ang Heavenly Emperor Berting. Kilala mo ba ako?
Gulat na tiningnan ni Berting ang matandang lalaki na nakakilala sa kanya. Tutal, ito ang unang beses niya sa Luo River Heaven. Kasabay nito, ang iba pa mula sa Luo River sect ay tila tinamaan ng kidlat matapos marinig ang mga salita ng matanda. Ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, si Berting, ay nandito upang hanapin ang kanilang Heavenly Emperor. Bukod pa rito, batay sa kanyang tono kanina at sa kanyang saloobin ngayon, tila hindi siya narito para sa mga kadahilanang pangkaibigan. Sa pag-iisip na ito, agad na nanlamig ang kanilang mga gulugod. Alam nilang lahat na ang mga emperador sa langit ay hindi magkapantay sa lakas. Malamang na mas malakas si Berting kaysa kay Linda bago pa man siya makapasok sa impyerno ng Ozure. Ngayong lumakas na siya, paano pa kaya siya makakatapat ni Linda? Panginoong Emperador sa langit, yumuko ang matandang lalaking nakakilala kay Berting at magalang na nagsabi, ang kaibigan ko ay isang may titulong emperador sa langit na nasa Pavilion Shaft Heaven. Pinalad akong makilala ka noong minsang bumisita ako sa aking kaibigan sa palasyo ng langit na nasa Pavilion Shaft Heaven. Nakikita ko. Sa katunayan, maraming beses na niyang binisita ang Heavenly Palace ng Pavilion Shaft Heaven dahil sa kanyang pakikipagkaibigan kay Jabari, ang Heavenly Emperor ng Pavilion Shaft Heaven. Ang kanilang pagkakaibigan ay nag-ugat sa kanilang pagkahilig sa sparring. Hindi na kailangang sabihin, hindi pa siya nakapunta sa Heavenly Palace ng Pavilion Shaft Heaven pagkatapos umalis sa Ozure Hell. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay hindi niya nakilala si Jabari. Mula pa noon, sina Berting at Jabari ay nagkaroon ng kasunduan na magsalitan sa pagkikita sa kani-kanilang mga palasyo sa langit. Alinsunod dito, dapat sana ay si Berting ang pumunta sa palasyo sa langit ng Pavilion Shaft Heaven. Gayunpaman, nang marinig ni Jabari ang tungkol sa pagbabalik ni Berting, dahil sa pag-aalala, siya ang nagkusa at inimbitahan ang sarili sa palasyo sa langit ng nag-iisang mapang wasak na langit. Hindi na kailangang sabihin pa, matapos makitang maayos si Berting, nagsimulang makipaglaban si Jabari kay Berting gaya ng dati. Sa kasamaang palad, siya ay lubusang natalo. Hindi niya inaasahan na ang pagpilit kay Berting na pumasok sa impyerno ng Ozure ay magiging isang biyaya na nakatago. Higit sa lahat, nakamit ni Berting ang pagiging Diyos dahil sa kanyang panahon sa impyerno ng Ozure. Noong nakaraan, kahit na makapangyarihan ang batas ng lupa ni Berting, kinailangan din ni Berting na gamitin ang batas ng pagkawasak upang pantay na maitugma sa kanya. Gayunpaman, nagawa ni Berting na lubusan siyang talunin sa kanilang pinakabagong sesyon ng pakikipaglaban kahit na ginagamit lamang ni Berting ang batas ng clone ng lupa. Ang emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Alvin. Malabo niyang naalala ang sinabi ni Elder Hal na si Jabari, ang emperador ng langit ng Pavilion Shaft Heaven, ay taga Yanhuang Planet din, na kilala rin bilang lupa, sa Yanhuang Realm. Hindi nagtagal ay naalala ni Alvin na si Jabari ay umakyat na sa langit ng emperador ng Jade noon. Mabilis siyang lumakas, at hindi nagtagal ay hinamon niya ang isang emperador ng langit ng isang Devata Realm. Matapos talunin ng emperador ng langit na iyon, ang pangalan ng Devata Realm ay pinalitan ng Pavilion Shaft Heaven, at siya ang naging emperador ng langit nito. 3,433 Panginoong Emperador sa Langit, mayroon bang partikular na dahilan kung bakit mo hinahanap ang ating Panginoong Emperador sa Langit? Magalang na tanong ng matandang lalaki na unang nakakilala kay Berting. Alam ng matandang lalaki, at ng lahat ng naroon sa pinangyarihan, na si Linda, ang emperador ng langit ng Luo River Heaven, ay hindi kayang tapatan ni Berting, ang emperador ng langit ng Solitary Destructive Heaven. Base sa tono ni Berting, halata na hindi niya hinahanap si Linda para sa mga kadahilanang pangkaibigan. Kung tunay na nasaktan ni Linda si Berting, naisip ng matandang lalaki na dapat niyang putulin ang kanyang ugnayan sa Luo River sect sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang masangkot sa bagay na ito. Nandito ako para magayos, walang pakialam na sagot ni Berting. Bagamat kaya niyang hanapin ang buong Luo River sect gamit ang kanyang banal na kamalayan, hindi niya mahahanap si Linda. Tutal, hindi niya ito pamilyar. Kahit maramdaman niya ang aura nito, hindi niya makikilala na pagmamay-ari nito.
Nararamdaman niya ang ilang 10 Direction Celestial Emperor sa ari-arian ng Luo River Sect. Isasantabi ang mga wala roon, halos kalahati ng mga taong nasa harap niya ay 10 Direction Celestial Emperors. Mahirap para sa kanya na mahanap ang aura ni Linda sa napakaraming 10 Direction Celestial Emperors dahil hindi niya ito pamilyar. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa takot. Bagamat handa na ang kanyang pag-iisip, gulat pa rin siya. Gayun din, ang iba pang miyembro ng Luo River Sect ay nagulat at natakot din. Tutal, ang Heavenly Emperor na nakatayo sa harap nila ay nakapatay ng isa pang Heavenly Emperor para lamang ipaghiganti ang kanyang nasasakupan. Siya ba, nandito ba siya para patayin ang kanilang Heavenly Emperor? Panginoong Emperador sa langit, isang matandang babae ang lumapit sa sandaling ito at nagtanong ng may mapait na ngiti, nandito ka ba para patayin ang ating Panginoong Emperador sa langit dahil sa isang bagay na nangyari 200 taon na ang nakalilipas? Naguguluhan at gulat na tiningnan ng mga miyembro ng Luo River Sect ang matandang babae. Kaya totoo bang nasaktan ng kanilang Heavenly Emperor si Bert Ing? Bukod pa rito, napakaseryoso ng ginawa niya kaya personal siyang pinatay ni Bert Ing. Lahat sila ay nagtaka kung nabaliw ba si Linda dahil sa pag-udyok kay Bert Ing. Alam mo na pala, sabi ni Bert Ing habang matamang nakatingin sa matandang babae. Sa totoo lang, hindi ko alam, Panginoong Emperador sa langit, patuloy na sinabi ng matandang babae ng may mapait na ngiti, gayunpaman, ang ating Panginoong Emperador sa langit at ang banal na babae ay umalis sa sekta mga 200 taon na ang nakalilipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila bumabalik. Umalis sila nang walang sinasabi. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang pinakamatagal na panahon na nawala ang ating Panginoong Emperador sa langit sa sekta ay wala pang 30 taon. Ang kanyang matagal na pagkawala sa pagkakataong ito ay napaka-abnormal. Umalis siya 200 taon na ang nakalilipas. Agad na naniningkit ang mga mata ni Bert Ing. Umangat ang mga sulok ng kanyang mga labi at napangisi habang pangungutya, ang talino niya talagang tumakas ng napakabilis. Gayunpaman, sa tingin ba niya ay wala akong magagawa dahil lang hindi ko siya mahanap dito. Samantala, natigilan si Alvin nang marinig niyang tumakas si Linda mula sa Luo River Sect at Luo River Heaven 200 taon na ang nakalilipas. Alam niya nakasabay din ito ng pagpunta nila ni Edmund, ang Heavenly Savage Celestial, sa Saint Province Realm. Nangangahulugan ito na tumakas si Linda nang malaman niyang nasaktan niya si Bert Ing sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga tao upang patayin ang lahat ng naninirahan sa Saint Province Realm. Naisip niya sa sarili ng may pagkamangha, mga langit. Pangalan at reputasyon pa lang ng Panginoon ay nakakatakot na. Tumakas siya nang malaman niyang nasaktan niya ang Panginoon. Hindi ba't isa siyang Heavenly Emperor? Hindi ba't nakakahiya ang kanyang pag-uugali? Tunay na nagulat at namangha si Alvin na ang pangalan at reputasyon lamang ni Bert Ing ay kayang magdulot ng matinding takot sa puso ng mga tao. Bukod dito, hindi maraming tao ang nakakaalam ng sigurado na nakamit na ng kanyang Panginoon ang pagiging Diyos. Isa lamang itong hindi pa nakumpirmang tsismis. Sa kabila nito, takot pa rin sila sa kanyang Panginoon. Matapos itong pag-isipan sandali, naisip niya na makatuwiran na tatakas si Linda. Tutal, bago pa man makapasok ang kanyang Panginoon sa impyerno ng Azure, hindi pa kayang tapatan ni Linda ang kanyang Panginoon. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo kasama ng mga miyembro ng Luo River Sect, nakatitig sa kanya ng mataman. Akala niya ay nakilala siya ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Tutal, noong una niyang nakita si Sunye sa pasukan ng ari-arian ng Luo River Sect, hindi siya nagbalat kayo. Kaya naman, natitiyak niyang ang mga disipulong nakakita sa kanya noong araw na iyon ay nagbigay ng impormasyon sa Saint Girl upang maiguhit nila ang kanyang mga larawan at maibigay ang mga ito sa mga ipinadala upang tugisin siya. Tinanong ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang, kilala mo ba ako? Kasama ka ba sa grupong ipinadala ng Saint Girl para tugisin ako? Pagkarinig pa lang ng boses ni Alvin, lumingon ang mga miyembro ng Luo River Sect kay Alvin. Dati, lahat ng atensyon nila ay kay Bert Ing kaya hindi nila napansin si Alvin kahit na medyo pamilyar na sila sa kanya. Ay ikaw si Alvin.
Ikaw ang dumukot sa disipulo ng Saint Girl, Sonia. Gulat at hindi makapaniwalang bulalas ng isang matandang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang taong gustong tugisin ng Saint Girl ng kanilang sekta ay isang taong nasa tabi ni Bert Ing. Bukod dito, batay sa kung paano nakatayo si Alvin sa tabi ni Bert Ing, malinaw na si Alvin ay hindi lamang isang nasasakupan. Kaya kilala mo ako, walang pakialam na sabi ni Alvin, gayunpaman, hindi ko dinukot ang disipulo ng iyong Saint Girl. Iniligtas ko siya. Pinayagan ng iyong Saint Girl ang kanyang kakambal na si Erica na angkina ng katawan ng aking nakababatang kapatid. Nang malaman ko ito, dinala ko si Sonia at sinira ang kaluluwa ni Erica na sumasakop sa katawan ni Sonia. Kaya naman labis akong kinamumuhian ng iyong Heavenly Emperor at ng iyong Saint Girl at nagpadala ng mga tao upang patayin ang mga naninirahan sa isang makamundong kaharian. Lahat ng ito ay para sa paghihiganti. Kakambal na babae. Bukod sa ilang nakakaalam, ang iba pang miyembro ng Luo River Sect ay nagulat sa revelasyon na ito. Wala sa kanila ang nakakaalam na ang Saint Girl ay may kakambal na kapatid na babae o na ang kanilang Heavenly Emperor ay may isa pang anak na babae. Sa kasamaang palad, hindi alam ng inyong emperador sa langit na ang mundong iyon ang pinanggalingan din ng aking Panginoon, si Bert Ing. Alam lamang niya na nagmula ito sa mundong iyon matapos pigilan ng emperador sa langit ang massacre doon. Nagkataon, nangyari rin iyon 200 taon na ang nakalilipas, lalong nagalit si Alvin habang nagsasalita. Sa kasamaang palad, kahit na nakialam ang emperador sa langit, marami sa mga naninirahan dito ang napatay na. Huli na tayo sa pagdating. Bilang isang emperador sa langit ng isang Devata realm, siya ay talagang yumuko ng napakababa dahil sa kanyang makasariling mga pagnanasa at iniutos na patayin ang mga walang magawang naninirahan sa isang mundong kaharian. Karapat-dapat siyang mamatay. Ang nagyayelong boses ni Alvin ay nagparamdam ng kilabot sa kanilang mga gulugod. Natigilan ng 12 ng mga tinaguriang Celestial Emperor mula sa Luo River Sect. Lumalabas na ganito pala nagalit ang kanilang Heavenly Emperor kay Bert Ing. Ang mas nakakagulat pa ay si Alvin ay disipulo ni Bert Ing. Dahil sa lahat ng mga revelasyon na ito, lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kinakabahang lumingon ang kanilang mga mata. Nag-aalala silang baka patayin silang lahat ni Bert Ing sa isang kumpas lang ng kanyang kamay dahil sa galit. Sa sandaling ito, ang matandang lalaking nakakilala kay Bert Ing kanina ay magalang na nagsabi, Panginoong Emperador sa langit, wala talaga akong alam tungkol dito at wala rin akong kinalaman dito. Sana'y maawa ka at huwag mong ibuhos ang iyong galit sa akin. Nang biglang lumamig ang boses ng matanda, isa-isang nagsalita ang iba pang miyembro ng Luo River Sect upang magmakaawa para sa kanilang buhay. Lahat sila ay basang-basa ng malamig na pawis. Natatakot sila na baka ibuhos ni Bert Ing ang kanyang galit sa kanila. Tutal, nakatakas na ang pangunahing salarin kaya wala na siyang paraan para maghayganti sa ngayon. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Bert Ing at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, Guro, bakit hindi natin ako gamitin bilang pain? Maaari nating akitin si Linda palabas dito. Galit na galit siya sa akin kaya tiyak na hahanapin niya ako kapag natuklasan niya ang aking kinaroroonan. Hindi na kailangan yan. Tinanggihan ni Bert Ing ang mungkahi ni Alvin. Hindi siya maniniwala. Marahil, kumalat na ang balita na ikaw ay aking disipulo sa Luo River Sect. Sandali na lang bago niya malaman. Bagamat mayroong 81 Devata realms na mapagtataguan niya, hindi siya makakapagtago magpakailanman. Bukod dito, hindi ako interesado na sayangin ang aking oras sa paghahanap sa kanya. Hintayin natin siyang lumitaw. Tiyak na papatayin ko siya sa sandaling lumitaw siya. Naramdaman ni Alvin ang paghamak ng kanyang Panginoon kay Linda. Tumango siya. Tama ka, Panginoon. Sa katunayan, sayang lang ang oras natin sa paghahanap ng katulad niya. Hindi siya sulit sa ating pagsisikap. Gaya ng sinabi mo, dapat nating hintayin ang kanyang pagdating. Bukod dito, kung maaari, gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Kumikinang sa mga mata ni Alvin ang kanyang hangering pumatay. Hindi na siya makapaghintay na patayin si Linda dahil sa pagsira sa kanyang bayan at pagpatay sa mga inapo ng kanyang mga kaibigan, kabilang ang pamilya ni Nympha.
Sige. Ipagpaliban muna natin ang bagay na ito. May isa pang bagay na dapat asikasuhin. Kailangan pa nating pumunta sa palasyo ng lumulutang na langit. Malamig na kumislap ang mga mata ni Berting habang sinasabi niya, nabalitaan ko ang nangyari roon mula kay Elder Hal. Bagamat maituturing na kaibigan si Aaron, kailangan niya akong bigyan ng paliwanag. Dahil sa mga salita ni Berting, kahit na nakarating na sila sa palasyo ng lumulutang na langit, inakala ni Alvin na makikinig si Berting sa paliwanag mula kay Aaron, ang emperador ng lumulutang na langit. Gayunpaman, nabigla siya nang makita niya ang mga luhang lumilitaw sa kawalan dahil sa isang nakakatakot na enerhiya ng sandaling lumitaw si Aaron. Bago pa man makapagsalita si Aaron, isang higanteng espada na tila walang talo at hindi masisira ang sumugod kay Aaron. Natigilan si Alvin at hindi nakapagsalita. Ito ba ang ibig sabihin ng kanyang Panginoon nang sabihin niyang kailangan siyang bigyan ni Aaron ng paliwanag? Paano ito maituturing na paghingi ng paliwanag? 3,434. Putok. Mabilis na sinubukan ni Aaron na harangan ang atake ng espada ni Berting. Gayunpaman, hindi ito sapat upang pigilan ang espada na pinalakas ng enerhiya ng mastasa mula sa batas ng lupa. Tinamaan siya ng espada na nagpalipad sa kanya sa kalangitan. Lumuwa siya ng isang subo ng dugo, malubhang na sugatan. Nawala ang kanyang mapula-pulang kutis. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang papel. Emperador Aaron sa langit, hindi ka pa rin bumuti kahit na lumipas na ang maraming taon, sabi ni Berting habang kinukusot ang kanyang mga mata. Isang bahagyang ngiti ang makikita sa kanyang mukha na para bang nakikipag-usap siya sa isang matandang kakilala sa halip na sa isang taong kakasakit lang niya. Sa kabila ng galit na ekspresyon ni Aaron, hindi niya maitago ang takot sa kanyang mga mata. Makalangit na Emperador Berting, nakamit mo na ba ang pagka-Diyos? Sa kabila ng mga chismis na kumakalat sa lahat ng 81 Devata Realms, walang kumpirmasyon na tunay na nakamit ni Berting ang pagiging Diyos. Gayunpaman, si Aaron, nakakatama lang ng isang tama mula sa atake ni Berting na pinalakas ng batas ng mundo, ay nakaramdam ng isang nakakatakot at nakamamatay na enerhiya mula sa naunang atake. Ang enerhiya ay isang bagay na higit pa sa celestial origin energy. Ito ay ang divine energy. Matapos makamit ng isang 10 direksyon na Celestial Emperor ang pagiging Diyos, ang kanyang celestial origin energy ay magbabago tungo sa isang superior na enerhiya na tinatawag na divine energy, na kilala rin bilang puwersa ng mga Diyos. Tumango si Berting bilang tugon. Napangiti ng mapait si Aaron. Hindi siya nagalit na sinaktan siya ni Berting. Kung tutuusin, alam niyang madali lang para kay Berting na patayin siya kung iyon ang intensyon ni Berting. Noon, pantay ang laban natin noong ang batas ng pagkawasak ang tanging batas na kaya mong gamitin. Ngayong nakamit mo na ang pagka-Diyos, sapat na ang batas ng lupa para talunin mo ako. Tunay nga, ang pagkakaiba ng isang Diyos at isang celestial ay parang langit at lupa. Paano nagkaroon ng lakas ng loob si Aaron na magalit kapag nahaharap sa isang Diyos na kayang durugin siya na parang langgam? Bagamat isa siyang emperador sa langit ng isang Devata realm, kayang-kaya siyang patayin ni Berting sa isang isip lang. Sa sandaling ito, si Alvin, na nakatayo sa tabi ni Berting, ay sa wakas ay nakabawi na sa kanyang katinoan. Ang kanyang amo ay talagang isang goddess. Hindi man lang binati ni Berting si Aaron at agad na inatake si Aaron. Hindi man lang naglakas loob ang huli na ipakita ang kanyang pagkadismaya at tanging ngiti lamang ang nagawa at tiniis. Dahil dito at sa katotohanang si Linda, ang emperador ng langit ng Luo River Heaven, ay tumakas ng mapagtanto niyang nasaktan niya si Berting, mas makikita kung gaano kitikot si Berting. Maaari rin akong maging ganito kung ako ay magiging isang Diyos, hinaangad ni Alvin na maging isang Diyos sa sandaling ito. Lumubog ang kanyang puso habang patuloy niyang iniisip, kahit na makamit ko ang pagka-Diyos pagkatapos ng 1,000 taon, mahihirapan pa rin akong iligtas si Kelly sa Divine Offering Realm. Magiging iba kung mas maaga kung makakamit ang pagka-Diyos at magkakaroon ng oras upang mapabuti ang aking lakas bilang isang Diyos. Sa pagkakataong ito, tumingin si Berting kay Aaron at sinabing, Emperador Aaron sa langit, dapat mong malaman na hindi ako narito para gunitain ang magagandang panahon na kasama ka.
Hindi mo ba dapat akong bigyan ng kasiyasang paliwanag tungkol sa bagay na iyan sa aking disipulo? Paanong hindi alam ni Aaron ang dahilan ng pagbisita ni Berting gayong nakita niyang magkasama sina Berting at Alvin? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aatake agad si Berting sa sandaling lumitaw siya. Sa pag-ataking iyon, nilinaw ni Berting ang kanyang paninindigan. Nakahinga ng maluwag si Aaron. Mabuti na lang at sinabihan niya ang kanyang pangalawang disipulo, si Asher, ang Almighty Wind Celestial Emperor, na umalis na noon. Kung hindi, wala na siyang magagawa kundi ibigay si Asher kay Berting ngayon. Anong bagay ang tinutukoy mo? Nagkunwari si Aaron na walang alam. Magiging kahangalan kung hayagang aaminin niya na sinasadya niyang pakawalan ang kanyang pangalawang disipulo. 200 taon pa lamang ang lumipas, ngunit tila lumala na ang alaala ng Emperador Aaron sa langit, ngumisi si Berting kay Aaron. Sandali na nagkunwaring nalito si Aaron bago sumigaw sa gulat, Heavenly Emperor Berting, tinutukoy mo ba ang bagay na iyon 200 taon na ang nakalilipas ng tangkain ng aking pangalawang disipulo, si Asher, at ng kanyang anak na patayin si Junior Nephew Darfield? Hindi na hinintay ang sagot ni Berting, nagpatuloy siya sa pagsasabing, kasalanan ito ng walang kwentang anak ng aking pangalawang disipulo. Napatay ko na siya sa harap ng Junior Nephew Darfield. Tungkol naman sa aking pangalawang disipulo, pinarusahan ko siya ng matindi simula nang lokohin siya ng kanyang anak para maging kasabwat. Pinarusahan mo ba siya ng matindi? Natigilan ni Alvin sa mga walang hiyang salitang ito. Napangisi siya, Emperador Aaron, ilang daang taon mo lang ikinulong ang pangalawang disipulo mo. Paano mo siya pinarusahan ng matindi? Tinatreto mo ba kaming parang mga tanga sa aking Panginoon? Junior Nephew Darfield, pomanhing sabi ni Aaron, hindi ka naman tumutol sa parusang ito noon kaya hindi ko alam na hindi ka kontento. Dapat nagsalita ka na noon kung may pagtutol ka. Kung sinabi mo sa akin na gusto mo siyang patayin, papatayin ko na sana siya noon. Ganoon ba? Nakangising sabi ni Alvin. Hindi ka ba naniniwala sa akin, Junior Nephew Darfield? Umiling si Aaron at sinabing, tatawagan ko rito kaagad ang aking pangalawang disipulo, si Asher. Kung gusto siyang patayin ni Junior Nephew Darfield, ako mismo ang papatay sa kanya. Kung mas gusto mong patayin siya gamit ang sarili mong mga kamay, hahawakan ko siya para sa iyo. Bahagyang nalito si Berting habang pinapanood si Alvin ng may pang-ooyem. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay matagal nang umalis ang pangalawang disipulo mo sa palasyo ng lumulutang na langit. Nagpapanggap ka ba para sa aking Panginoon? Tuso ka talaga, Emperador Aaron ng langit. Maging ang Emperador ng langit sa Ilog Luo, si Linda, ay takot kay Berting at tumakas mula sa langit sa Ilog Luo. Paano kaya manggahas ang disipulo ni Aaron, isang ordinaryong Emperador ng langit, na manatili sa palasyo ng langit sa lumulutang na langit? Noon, malinaw na alam ni na Elder Hal at Alvin na gustong protektahan ni Aaron ang kanyang pangalawang disipulo. Paanong hindi malalaman ni Alvin malamang ay hiniling din ni Aaron sa kanyang pangalawang disipulo na umalis sa palasyo ng lumulutang na langit. Isang bahid ng takot ang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Aaron nang marinig niya ang mga sinabi ni Alvin. Tumawa siya nang may kababago sinabi, Junior Nephew Darfield, paano mo ako naiisip ng ganito kasama? Sa sandaling ito, sumingit si Berting sa malamig na boses, Aaron, hihintayin kita at ang pangalawang disipulo mo sa langit na palasyo ng nag-iisang mapang wasak na langit. Mayroon kang isang buwan para magpakita. Kung hindi, maaari kang maghintay sa iyong kamatayan dito o maaari mong dalhin ang iyong mga tao at tumakas. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Aaron. Hindi na inabala ni na Berting at Alvin si Aaron at iniwan itong nakatayo roon na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Walang duda na si Berting ay naging isang Diyos. Hindi ko inaasahan na ganito pala niya kamahal ang kanyang disipulo. Mukhang kailangan ko nang dalhin si Asher sa kanya. Mabuti na lang at hindi ko sinabi kay Asher na papatayin siya ni Berting. Kung hindi, imposibleng mahanap ko si Asher. Inakala ni Alvin na mahihirapan siyang mahuli si Asher dahil tumakas na si Asher mula sa palasyo ng langit ng lumulutang na isla.
Hindi niya inaasahan na direktang magbabante si Berting na papatayin si Aaron at hihilingin kay Aaron na dalhin si Asher sa palasyo ng langit ng nag-iisang pagkawasak sa loob ng buwan. Natural lamang, may posibilidad na tumakas din si Aaron kasama ang kanyang disipulo. Guro, sa tingin mo ba pipiliin niyang tumakas? Tanong ni Alvin. Sa palagay ni Alvin, dahil handa si Aaron na saktan siya para sa kapakanan ng kanyang pangalawang disipulo 200 taon na ang nakalilipas, malinaw na may bigat si Asher sa puso ni Aaron. Sa makatuwid, hindi naman imposibleng tumakas si Aaron. Imposible. Umiling si Berting. Bagamat hindi ko masyadong kilala si Aaron, batay sa ilang interaksyon namin noon, masasabi kong mas nag-aalala siya sa kanyang katayuan kaysa sa kanyang mga disipulo. Hindi niya kailanman iiwan ang kanyang posisyon bilang Heavenly Emperor ng Floating Heaven. Bago niya inilayo si Alvin mula sa lumulutang na langit, sinabi ni Berting. Bumalik na tayo sa palasyo ng langit ng nag-iisang mapangwasak na langit at hintayin siya roon. Isang bahid ng pananabik ang sumilay sa mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Berting. Hindi na siya makapaghintay sa araw na dadalhin ni Aaron si Asher sa langit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Samantala, sa palasyo ng lumulutang na langit. Hindi nag-aksaya ng oras si Aaron at nagpadala ng mensahe kay Asher, ang makapangyarihang hangin na emperador ng langit, na umalis na sa palasyo ng langit ng lumulutang na langit. Asher, kakabalik ko lang mula sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapanirang langit, ang makalangit na emperador ng nag-iisang mapanirang langit, si Berting, ay kontento na napatay ko ang iyong anak at nagpasya na itong palampasin na lang ang bagay na ito. Maaari ka nang bumalik. Alam ni Aaron na masasabi niya ang totoo sa kanyang disipulo. Kung hindi, hindi na makakabalik ang kanyang disipulo sa palasyo ng lumulutang na langit. Pagkatapos umalis ni Asher sa palasyo ng langit na lumulutang, paminsan-minsan ay gumagala siya malapit sa palasyo ng langit na nag-iisa at mapangwasak na langit sa pag-asang mahuli si Alvin ng mag-isa. Sa kasamaang palad, hindi siya nabigyan ng ganitong pagkakataon kahit na pagkatapos ng 200 taon. Dahil sa kawalang saysay ng kanyang mga ginawa, ginugol ni Asher ang huling 100 taon sa lumulutang na langit. Maaari na ba akong bumalik? Nagliwanag ang mga mata ni Asher nang matanggap niya ang mensahe mula sa kanyang Panginoon. 3,435. Ang makapangyarihang hangin na emperador ng langit, si Asher, ay hindi nakaramdam ng pagdududa tungkol sa mensahe mula sa kanyang Panginoon, si Aaron, ang emperador ng langit ng lumulutang na langit. Nagtiwala siya kay Aaron dahil pinrotektahan siya ni Aaron sa kabila ng panganib na masaktan si Berting noon. Kaya naman, mabilis siyang bumalik sa palasyo ng langit ng lumulutang na langit pagkatapos matanggap ang mensahe. Matapos umalis si Asher sa palasyo ng lumulutang na langit, mag-isa na lamang siyang nakapaglibot sa lumulutang na langit. Hindi siya maaaring sumama sa alinman sa mga puwersang nasa antas langit sa lumulutang na langit dahil kilala siya sa mga mas matataas na opisyal sa mga puwersang nasa antas langit bilang pangalawang tunay na disipulo ng emperador ng langit ng lumulutang na langit. Mas mabuti sana kung pansamantala siyang sumama sa isa sa mga puwersang nasa antas langit upang makapag-cultivate siya sa isang mas magandang kapaligiran. Gayunpaman, dahil natatakot siyang matagpuan siya ni Berting kung gagawin niya iyon, ang tanging magagawa niya ay manatili sa kanyang sarili. Sa nakalipas na 200 taon, labis siyang nadismaya sa kanyang hindi magandang kapaligiran sa paglilinang. Sa makatuwid, sa sandaling sinabi ng kanyang Panginoon na maaari na siyang bumalik sa palasyo ng langit dahil nagpasya si Berting na hayaan na lang ang bagay na ito, agad siyang nagmadali sa pinakamalapit na lugar ng transportasyon. Hindi nagtagal ay nakarating si Asher sa palasyo ng lumulutang na langit. Pagkabalik niya, hinanap niya agad si Aaron. Humihingi siya ng paumanhin, "Guro, pasensya na sa pag-aalala mo." Tumingin si Aaron kay Asher at bumaantong hininga. "Asher, hindi mo sana kailangang magduso kung hindi mo lang pinagbigyan ang anak mo noon." Nabigla si Asher sa mga nakakabahalang salita ni Aaron. Malinaw na hindi ito naaayon sa mensaheng ipinadala ni Aaron kanina. Ang nakakabahalang pakiramdam sa kanyang puso ay lalong lumakas. Hindi siya nagatubili at naging isang bug zone ng hangin upang tumakas.
Kasunod nito, nakaramdam si Asher ng isang malakas na enerhiya na pumipilit sa kanya mula sa lahat ng direksyon bago pa siya matagumpay na makatakas, na madali siyang napigilan. Nagtanong siya, nalilitong, "Guro, bakit?" Mabubuhay sana si Asher nang walang kabuluhan sa loob ng napakaraming taon kung sa puntong ito ay hindi pa rin niya maisip na nagsinungaling sa kanya si Aaron para akitin siyang bumalik sa palasyo ng lumulutang na langit. "Asher, wala akong ibang pagpipilian." Bumantong hininga si Aaron. Masyadong malakas si Berting. Nang dalhin niya si Alvin sa palasyo ng langit ngayon, malubhang nasaktan niya ako bago pa man siya makapagsalita. Nang matuklasan niyang umalis ka na sa palasyo ng langit, hiniling niya na dalhin kita sa kanya. Kung hindi, maaari na lang akong maghintay dito para sa aking kamatayan o tumakas kasama ang mga miyembro ng palasyo ng langit ng lumulutang na langit. Nakamit na niya ang pagiging Diyos at kaya niya akong patayin sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay. Sana ay hindi mo ako sisihin. Kung kailangan mong sisihin ang isang tao, dapat mong sisihin ang iyong anak. Nakamit na ba ng Emperador Berting sa langit ang pagka-Diyos? Kumislap ang gulat sa mga mata ni Asher habang gumapang ang takot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na totoo ang tsismis tungkol kay Berting. Hindi rin niya inaasahan na pagbabantaan ni Berting ang kanyang Panginoon dahil lamang kay Alvin. Kung tutuusin, maayos naman ang relasyon ni Berting at ng kanyang Panginoon. Bakit siya ganyan? Ganoon na lang ba kaliit ang pagkakaibigan ninyo? Hindi nagpatinag si Asher kahit alam niyang wala na siyang paraan para makatakas kapag nahuli na siya ng kanyang amo. Pakiramdam niya ay ayaw niya. Gusto pa niyang mabuhay. Pagkakaibigan. Umiling si Aaron at sinabing, "Magkakilala lang tayo." Noong una, inakala kong hindi siya gagawa ng anumang bagay na sukdulan dahil magkakilala na tayo. Sayang, minaliit ko ang aming relasyon at minamaliit ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang tunay na disipulo. Lubos niyang pinahahalagahan at inaalagaan si Alvin. Kung hindi, hindi sana siya kumilos ng ganoon. Nang marinig ang mga salitang ito, si Asher ay tuluyang nawala ng pag-asa. Pagkatapos bumalik sa palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit, nanatili si Alvin sa tabi ni Berting upang matuto mula kay Berting. Dahil ang Sovereign Heartsword ang pundasyon mo at halos pareho ang karanasan mo sa akin, hindi dapat mahirap para sa iyo na maunawaan ang batas ng pagkawasak. Gayunpaman, dahil ang batas ng kalawakan na naunawaan mo ay isa sa 4 na kataas-taasang batas tulad ng batas ng pagkawasak, maaari kang magpatuloy sa pagtutuon sa batas ng kalawakan. Kung mayroon kang libreng oras, maaari mong maunawaan ang batas ng pagkawasak. Opo, Panginoon, tugon ni Alvin. Alam niyang ang payo ni Berting ay para sa kanyang ikabubuti. Alam niyang huwag kumagat ng higit sa kaya niyang nguyain. Tungkol naman sa pagkakakulong ng asawa mo sa Realms of Gods. Kapag muling nagbukas ang mga daanan sa pagitan ng Realms of Gods at Devata Realms, gagawin ko ang lahat para tulungan ka, patuloy ni Berting. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Berting. Isang init ang bumalot sa kanyang katawan. Salamat, Panginoon. Alam ni Berting na ang asawa ni Alvin at ang batang Panginoon ng Yun Clan, si Octavius, ay mula sa mga pambihirang angkan sa Divine Offering Land, isang realm of gods, ngunit handa pa rin siyang tulungan ni Berting. Paanong hindi siya makakaramdam ng antok? Kasunod nito, mabilis na binago ni Berting ang usapan. Tungkol sa mga batas lamang, nang hindi isinasaalang-alang ang ibang mga salik, mas mainam na magtuon sa ganap na pagkadalubhasa sa isang batas bago ka lumipat sa isa pa. Gayunpaman, medyo naiiba kung isasaalang-alang mo ang sword daw. Halimbawa, ang batas ng pagkawasak ay nagpapahintulot sa akin na gamitin ang aking sword daw sa buong potensyal nito. Aaminin kong ito ay lubhang nakamamay pa rin kahit na ginagamit kasama ng batas ng mundo. Gayunpaman, hindi pa rin ito maihahambing sa aking pinaghalong lalim mula sa batas ng pagkawasak. Manggahas kong sabihin na sa lahat ng Devata Realms, ang mga may parehong antas ng pag-unawa sa akin sa pag-unawa sa iba pang 3 kataas-taasang batas ay hindi bababa sa 30% na mas mahina kaysa sa akin pagdating sa lakas ng opens iba. Ito ay dahil sa aking sword daw. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko, ngunit ang mauunawaan mo ay nakasalalay sa iyong kakayahan.
Kung lubos mong mauunawaan ang aking sword daw, mapapalaki nito ang puwersa ng iyong batas ng kalawakan hanggang 30%, kumpiyansa siya ng magsalita. Hindi napigilan ni Alvin ang paghinga ng malalim nang marinig ang mga salita ni Berting. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dadagdagan ito ng 30%. Hindi na si Alvin ang walang muwang na binata na kakaakyat lang sa Devata Realm. Isa na siyang Celestial Emperor ngayon, at lumawak na rin ang kanyang kaalaman. Ang lalim ng isang batas ay may malaking papel sa pag-aambag sa pangkalahatang lakas ng isang tao. Kadalasan, maituturing na isang malaking tagumpay kung mapapalaki ng isang tao ang kanyang lakas ng 10% sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan. Paano siya hindi matitinag kapag narinig niyang sinabi ng kanyang Panginoon na ang kanyang lakas ay mapapabuti ng 30% hanggat lubos niyang nauunawaan ang sword daw? Sa ganitong pagtaas, magagawa niyang durugin ang mga kalaban na pantay ang katapat niya. Salamat po, Panginoon, agad na napahayag ng pasasalamat si Alvin. Pakiramdam niya ay nakakakita na siya ng sinag ng pag-asa ngayon. Tutal, ang pangunahing focus niya ay ang lumakas. Dati, mapapalaki lamang niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng higit na pag-unawa sa batas ng kalawakan gamit ang Supreme Powerhouse Divinity. Natuwa siya na nakahanap siya ng ibang paraan para mapalakas ang kanyang lakas. Maaari ka nang bumalik ngayon. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Ituturo ko sa iyo ang aking sword daw sa susunod na pumunta ka rito, sabi ni Berting. Opo, Panginoon, tugon ni Alvin at nagpaalam kay Berting bago ito umalis. Pagkatapos umalis ni Alvin, nagsalita siya tungkol sa sword daw ni Berting sa mundo na naglilinis ng banal na tubig sa kanyang maliit na mundo. Nanatiling tahimik ang world-cleansing divine water nang marinig nito ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, sinabi nito, kung totoo ang sinabi niya, isa siyang tunay na walang kapantay na henyo. Ang isang taong tulad niya ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix kahit sa realms of gods. Ang isang taong may ganitong likas na talento ay karaniwang itinuturing na napipintong pinakamataas na kapangyarihan sa realms of gods. Nabigla si Alvin. Hindi ba't sinabi mong dalawa lang ang paraan para maging isang supreme powerhouse ang isang tao? Una ay ang ganap na pagmaster ng isa sa 4 na supreme laws at pagsamahin ang lahat ng lalim nito. Pangalawa ay ang pagkuha ng isa sa 5 banal na elemento at pag-evolve nito sa sukdulang anyo nito. Totoo na maaaring maging isang kataas-taasang kapangyarihan ang isang tao gamit ang dalawang paraang iyon, sabi ng world cleansing divine water, gayunpaman, may isa pang paraan. Iyon ay ang paglikha at pag-unawa sa sarili mong daw. Parang malabo sabihin na dapat unawain ng isang tao ang sarili niyang daw, ngunit hindi talaga ganoon. Sa mga batas sa pagitan ng langit at lupa, bukod sa batas ng 5 elemento, mga batas na hinango, at 4 na kataas-taasang batas, nariyan din ang batas ng liwanag, ang batas ng kadiliman, at ang batas ng pagkawasak. Alam mo ba iyon, tama? Tanong ng world cleansing divine water. Oo, sagot ni Alvin. Natural lang na alam niya ang mga batas na ito. Sa pagitan ng langit at lupa, lahat ng mga naging supreme powerhouse sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang sariling daw ay naunawaan ang batas ng pagkawasak, batas ng liwanag, o batas ng kadiliman. Ang isa pang paraan upang maging isang supreme powerhouse ay ang pag-unawa sa sariling daw. Dahil naunawaan na ng iyong Panginoon ang batas ng pagkawasak at ang kanyang sariling daw, malaki ang posibilidad na maging isang supreme powerhouse. Gayunpaman, kakailanganin niyang umasa sa kanyang sarili upang maabot ang kanyang buong potensyal, sabi ng world cleansing divine water, dahil handa siyang turuan ka ng sword daw, pinapatunayan nito na napakahalaga mo sa kanya. Gayunpaman, napakahirap na lubos na maunawaan ang isang daw na nilikha ng ibang tao. Magiging nakakagulat kung mauunawaan mo man lang ang 70% nito. Gayunpaman, kung ikaw ay may talento, may posibilidad na mabuo mo ang iyong sariling daw sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang sword daw. 3,436. Pakiramdam ni Alvin ay ipinakita sa kanya ang pinto patungo sa isang bagong mundo matapos makinig sa world cleansing divine water. Nabigla rin siya nang matuklasan niya na si Berting ay maaaring maging isang supreme powerhouse kahit na si Berting ay hindi nagtataglay ng alinman sa mga divine elements o nakakaintindi ng isa sa 4 na supreme laws.
Sa halip, ito ay dahil naunawaan niya ang sarili niyang Tao. Sa totoo lang, kahit wala ang 5 banal na elemento, ang mga nakakaintindi ng mga batas ng 5 elemento ay maaari ring maging isang supreme powerhouse sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang sariling Tao. Hindi naman pangkaraniwan para sa isang tao na maging isang supreme powerhouse sa pamamagitan ng pamamaraang ito, ngunit talagang bihira ito. Ang mga nagawang maging supreme powerhouse sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga Tao ay pawang mga walang kapantay na henyo. Paano maihahambing ang mga umaasa sa 5 banal na elemento o sa 4 na supreme laws sa mga ganap na umaasa sa kanilang sarili? May bahid ng paggalang na maririnig sa world-cleansing divine water habang pinupuri nito ang natatanging talento at kakayahan ni Bert Ing. Dahil sa katotohanang kayang unawain ng iyong Panginoon ang kanyang sariling sword daw sa ganitong antas, maituturing siyang isang napakahusay na henyo kahit sa realms of gods. Sa sandaling ito, lubos na nagulat si Alvin. Noong nakaraan, habang nasa mundo pa rin siya, nagtataglay siya ng pambihirang kapangyarihan matapos niyang manahin ang pamana ni Bert Ing, ang Sovereign Heart Sword. Kasunod nito, alam niya na si Bert Ing ay hindi ordinaryong tao at nalaman pa niya na si Bert Ing ay isang alamat sa Saint Province Realm. Kahit na umakyat siya sa isang Devata Realm, natuklasan niya na si Bert Ing ay tunay na pambihira. Gayunpaman, hindi niya inakalang si Bert Ing ay napakatalentado na naunawaan man lang niya ang sarili niyang sword daw. Kahit na ang mga may katulad na cultivation base at antas ng pag-unawa sa mga batas ng kanyang amo ay walang kapantay sa kanyang amo. Hindi ko maisip na sinabi pa ng World Cleansing Divine Heavens na ang isang taong tulad ni Bert Ing ay kasing bibihira ng balahibo ng Phoenix kahit sa realms of gods. Si Bert Ing, nakilala bilang Invincible Sword Celestial ng mga Sword Celestial sa Solitary Destructive Heaven, ay tunay na nabuhay ayon sa kanyang bansag. Lumilikha at umintindi ng sarili kong Tao. Nawala si Alvin sa mundo ng Tao matapos makinig sa World Cleansing Divine Water. Nabighani siya rito. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa kanyang patio, inakala niyang kailangan niyang maghintay ng ilang araw bago niya muling makita si Bert Ing dahil sinabihan siya ni Bert Ing na magpahinga ng ilang araw. Laking gulat niya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Bert Ing pagkalipas ng isang araw. Nang sa wakas ay makita niya si Bert Ing, sa wakas ay nalaman niya kung bakit siya ipinatawag ni Bert Ing. Si Aaron, ang emperador ng langit na lumulutang, ay dumating sa palasyo ng langit na nag-iisang mapangwasak na langit. Sa tabi niya ay isang taong mahigpit na nakagapos. Emperador ng langit na Bert Ing, nagawa ko na ang hiniling mo sa akin. Bahagyang kawalang magawa ang makikita sa mga mata ni Aaron sa sandaling ito. Kung ito ay noong nakaraan pa noong kapantay pa niya si Bert Ing, marahil, magkakaroon siya ng pagkakataong protektahan ang kanyang pangalawang disipulo. Gayunpaman, ngayong nakamit na ni Bert Ing ang pagka-Diyos, magiging kasing dali lang ito ng pagpatay ng manok para kay Bert Ing para patayin siya. Sa makatuwid, maibibigay lamang niya ang kanyang pangalawang disipulo kay Bert Ing matapos siyang pagbantaan. Ang makapangyarihang hangin na emperador ng langit. Si Alvin, na nakatayo sa tabi ni Bert Ing, ay tumingin kay Asher ng walang ekspresyon. Tiningnan niya si Asher na parang nakatingin ito sa isang estranghero sa halip na isang kaaway. Ito ay dahil wala siyang duda na malapit nang mamatay si Asher. Siya ba ito? Tumingin si Bert Ing kay Alvin para sa kumpirmasyon. Oo. Tumango si Alvin. Maaari mo siyang patayin mismo, sabi ni Bert Ing. Opo, Panginoon, tugon ni Alvin. Sinabi niya kay Aaron habang naglalakad papalapit, Emperador Aaron sa langit, pigilan po ninyo siya ng maingat habang pinapatay ko siya. Kung makakaganti siya at saktan ako, magagalit ang aking Panginoon. Ngumiti siya ng malapad pagkatapos niyang magsalita. Nag-alab ang galit ni Aaron nang marinig ang mayabang na mga salita ni Alvin. Sa kabila ng kanyang galit, tumango lamang siya nang may ngiti sa kanyang mukha sa takot na magalit si Bert Ing. Manalig ka, Junior Nephew Darfield, hindi ka niya masasaktan hanggat nandito ako. Alvin. Biglang sigaw ni Asher. Medyo hamupa ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay medyo nagniningning habang patuloy niyang sinasabi, ako, si Asher, ay handang maging alipin mo magpakailanman kung hindi mo ako papatayin. Handa bang maging alipin ko ang Almighty Wind Celestial Emperor?
Bahagyang ngumiti si Alvin sa duwag na pagtatangka ni Asher na iligtas ang kanyang buhay. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang pinatay niya si Asher ng walang pag-aalinlangan. Dahil pinigilan ni Aaron si Asher, wala siyang magagawa para ipagtanggol ang sarili laban kay Alvin. Pagkamatay ni Asher, tumingin si Aaron kay Berting at nagtanong, Emperador Berting, kontento ka na ba ngayon? Bahagyang tumango si Berting. Dahil ayaw nang magtagal pa ni Aaron sa lugar na ito, agad siyang umalis pagkatapos magpaalam kay Berting. Sa sandaling ito, lalong napagtanto ni Alvin ang kahalagahan ng pagiging matatag. Si Aaron, ang emperador ng langit ng lumulutang na langit, na namumuno sa isa sa mga Devata realm, ay nagpakababa lamang sa harap ni Berting. Napilitan pa siyang ibigay ang kanyang disipulo upang patayin. Kung mas malakas si Aaron o kapantay man lang ni Berting, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Alvin na patayin si Asher. Kasunod nito, nagpahinga si Alvin sa kanyang patio at lalong naunawaan ang kanyang pinaghalong lalim mula sa batas ng kalawakan sa pamamagitan ng Supreme Powerhouse Divinity. Pagkalipas ng ilang araw, nagising siya dahil sa isang mensahe mula kay Berting na humihiling sa kanya na sumama sa kanya para sa cultivation. Pagdating sa tirahan ni Berting, dinala si Alvin sa isang tigang na kanya na matatagpuan sa isang ipinagbabawal na lugar sa makalangit na palasyo ng nag-iisang mapangwasak na langit. Dumaan na si Alvin sa lugar na ito dati. Hindi lamang walang ginagawa ang mga tao, kundi pati na rin ang kanyan ay napakatahimik na tila walang anumang senyales ng buhay. Kahit ang mga ibon ay hindi makikitang lumilipad sa himpapawid. Pagdating nila sa kanyan, isang nakakakilabot na enerhiya ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kanyan nang itaas ni Berting ang kanyang kamay. Nanlamig si Alvin nang maramdaman niya ang enerhiya sa kalangitan. Pakiramdam niya ay papasok na siya sa isang dagat ng apoy. Tere na pumasok na tayo. Habang sinusundan ni Alvin si Berting papasok sa kanyan, may nakita siyang hindi niya malilimutan habang buhay. May mga marka ng espada sa bawat ibabaw ng kanyan. May iba't ibang uri ng marka ng espada, malalim, mababaw, paalang, patayo, magkakross, at iba pa. Bawat marka ay nagpapakita ng nakakatakot na lakas. Ito ang kanyan kung saan ako nagsasanay ng aking sword skill. Dahil matututunan mo ang aking sword daw, dapat kang gumugol ng ilang oras dito para tingnan kung makakakuha ka ng anumang kaalaman, sabi ni Berting, bukod sa akin, ikaw ang unang taong pupunta sa lugar na ito. Mayroong isang formation na ako lamang ang makakapag-deactivate. Kung ang formation ay masira, ang kanyan ay automatikong masisira ng kusa. Nang marinig ang mga salita ni Berting, napagtanto ni Alvin ang kahalagahan ng kanyan. Ipinaalala nito sa kanya ang lugar sa makamundong kaharian kung saan niya minana ang pamana ng kanyang Panginoon kung saan ang salitang espada ay inukit sa isang bundok. Ang aking sword daw ay maaaring gamitin sa anumang batas. Iba't ibang batas ang maaaring magpakita ng iba't ibang aspeto ng aking sword daw, ngunit ang lakas ay nag-iiba rin depende sa mga batas. Halimbawa, ang aking sword daw kapag ginamit kasama ng batas ng pagkawasak ay mas nakahihigit kaysa sa batas ng lupa. Dahil ang batas ng kalawakan na iyong naunawaan ay isa sa 4 na kataas-taasang batas at isa ring batas ng opens iba, ang kapangyarihan ng opens iba nito ay dapat nakatulad ng batas ng pagkawasak kapag ginamit kasama ng aking sword daw. Maaari kang makakuha ng kaalaman tungkol sa aking sword daw dito. Marahil, maaari ka pang makabuo ng sarili mong pamamaraan ng espada dito. Iba-iba ang bawat batas, at ang aking sword daw ay may maraming estilo. Nasa iyo na ngayon kung gaano karami ang iyong maiintindihan. Maaari kang manatili rito hanggat gusto mo. Kapag tapos ka na, ipaalam mo sa akin, at susunduan kita. Pagkasabi ni Berting, agad siyang nawala mula sa kanyan. Bago tuluyang nawala sa paningin ni Berting, nakita ni Alvin si Berting na ikinakaway ang kanyang kamay ng isang beses. Alam niyang muling binuhay ni Berting ang formation. Ang daw ng espada ni Master. Nabighani si Alvin sa mga marka ng espada sa paligid niya. Bawat marka ay may iba't ibang kahulugan at aura. Ang ilan sa mga aura ay nakakatakot, ang ilan ay nakakasakol, at ang ilan ay marahas.
Pagkatapos makabalik ni Berting sa kanyang tirahan, umupo siya sa harap ng isang mesang bato habang nakatingin sa direksyon ng kanyen at bumulong sa kanyang sarili, kung gaano karami ang kaya niyang intindihin ay nakasalalay sa kanya ngayon. Kung kaya niya itong intindihin at mapag-isa ng maayos ang lalim ng batas ng kalawakan, maaaring madala ko siya sa lugar na iyon sa impyerno ng Ozure. Maaaring magkaroon siya ng isang hindi inaasahang engkwentro doon dahil nagawa kong makamit ang pagkadyo sa lugar na iyon. 3,437. Matapos makapasok si Berting sa impyerno ng Ozure, hindi lamang siya nakaligtas, kundi nakamit pa niya ang pagkadyos doon matapos mapadpad sa isang lugar. Ang lugar na iyon ang tanging ligtas na lugar sa impyerno ng Ozure. Sa labas ng ligtas na lugar na iyon, ang impyerno ng Ozure ay nakamamatay kahit sa mga ordinaryong Diyos, lalo na sa mga celestial na hindi pa nakakaabot sa pagka-Diyos. Karaniwan, walang celestial ang makakaligtas sa impyerno ng Ozure. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang pagkaligtas ni Berting sa impyerno ng Ozure ay mas may kinalaman sa kanyang sword daw kaysa sa pagiging mapalad na natagpuan ang tanging ligtas na lugar sa impyerno ng Ozure. Iniligtas siya ng kanyang sword daw. Kung hindi, mamamatay na sana siya bago pa man niya matagpuan ang ligtas na lugar na iyon. Dahil naging pamilyar na si Berting sa impyerno ng Ozure, posible para sa kanya na magdala ng ibang tao roon. Dati, isinama rin niya si Edmund, ang makalangit na Savage Celestial Emperor, sa lugar na iyon. Sa kasamaang palad, marahil, dahil sa limitadong talento o kasanayan sa pag-unawa ni Edmund, hindi nagtagal at tinamaan si Edmund ng impyerno ng Ozure. Sa makatuwid, si Edmund lamang ang mapadalhan ni Berting. Hindi naman masama ang likas na talento at kakayahan sa pag-intindi ni Edmund, pero hindi siya maihahambing kay Alvin. Malinaw na malaki ang tiwala ni Berting sa kanyang disipulo. Si Alvin na abala sa Swordmark Canyon ay natural na walang kamalayan sa iniisip ni Berting. Bukod sa paglinang at pag-unawa sa batas ng kalawakan, ang pagtitig lamang sa mga marka ng espada sa paligid niya ang tanging ginawa niya. Dahil madaling mapagod ang isang tao kung gugugulin niya ang masyadong maraming oras sa isang bagay, at bilang resulta ay makakaapekto sa mga resulta, lumipat siya sa pagitan ng tatlong gawain upang matiyak na hindi mahahadlangan ang kanyang pag-unlad. Matagal ko nang napabayan ang Sovereign Heartsword. Matapos kong kunin muli ang Sovereign Heartsword kamakailan, nagkaroon ako ng kakaibang pananaw sa mga marka ng espadang ito, bulong ni Alvin sa sarili habang tinitingnan ang mga marka ng espada sa paligid niya. Dati, matagal na niyang pinag-aralan ang mga marka ng espada ngunit hindi siya nagkaroon ng anumang kaalaman. Kalaunan, naalala niya ang Sovereign Heartsword na kanyang pinagkakatiwalaan noong siya ay nasa makamundong mundo. Ang Sovereign Heartsword ang pamana na iniwan ni Berting sa mundong ito. Dahil sinusubukan niyang unawain ang sword daw ni Berting, nadama niya na ang Sovereign Sword Heart ni Berting na natutunan niya sa mundong ito ay makakatulong sa kanya na magkaroon ng malalim na kaalaman dito. Malaki ang naitulong sa kanya ng Sovereign Heartsword noong una siyang umakyat sa Devata Realm. Gayunpaman, habang umuunlad ang kanyang cultivation base, ang Sovereign Heartsword ay agad na napalitan ng mga celestial methods at divine abilities. Nang maunawaan niya ang lalim ng batas, ang Sovereign Heartsword ay naging walang silbi sa kanya. Sa kabuuan, 400 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang gamitin ang Sovereign Heartsword. Sa makatuwid, kahit na na-master na niya ang Sovereign Heartsword noon, dahil sa 400 taong kapabayaan, natagalan siya bago niya muling nasanay sa teknik na ito. Matapos niyang maging pamilyar sa Sovereign Heartsword, natuklasan niya na medyo naiintindihan na niya ang mga marka sa paligid niya, na nakatulong sa kanya na unti-unting maunawaan ang mga misteryong taglay ng mga ito. Swoosh! 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 Nagsanay si Alvin sa mga kasanayan sa espada na natutunan niya mula sa mga marka ng espada sa kanyang paligid. Tuwing nagsasanay siya gamit ang kanyang espada, para siyang isang sword celestial. Ang kanyang mga sinag ng espada na pinapalakas ng batas ng kalawakan ay nakasisilaw na parang araw. Dahil dalubhasa si Alvin sa batas ng kalawakan, natutunan niyang pagsamahin ang mga lalim tulad ng teleportation profundity, transportation profundity, at cross-dimensional/profundity sa mga estilo ng espada na natutunan niya sa pamamagitan ng mga marka ng espada. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na umuunlad si Alvin.
Minsan, nararating niya ang isang hadlang, ngunit nagpupursige siya hanggang sa makamit niya ang isang tagumpay. Tunay ngang mahusay ang kanyang kakayahan sa pag-intindi. Sa panahong ito, madalas na sinusuri ni Berting si Alvin. Upang maiwasan ang pag-istorbo kay Alvin, nagmamasid lamang siya mula sa labas ng formation. Natural lang, hindi alam ni Alvin na madalas na nanunood ang kanyang Panginoon. Sa isang kisap mata lang, isa pang 100 taon ang lumipas. Dahil lubusan ng ibinuhos ni Alvin ang kanyang sarili sa paglilinang, nawala na ang lahat sa kanyang oras. Ang tanging pakikipag-ugnayan niya sa labas ng mundo ay noong dumating si Berting upang magdala ng mga celestial fruit at celestial pills. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Berting. Sabi niya, tumigil ka muna sa paglilinang. Sumama ka sa akin. May espesyal na kaganapan sa Title Temple. Isasama kita sa kasiyahan. Tumingin si Alvin kay Berting, nalilitong nakatingin. Guro, anong pangyayari ang pinagsasabi mo? Ang Title Temple ay magdaraos ng isang kaganapan na tinatawag na labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Ito ay nangyayari lamang minsan sa bawat 1,000 taon. Maraming mga henyo na wala pang 1,000 taong gulang ang magtitipon sa oras na iyon. Gagantimpalaan ng Title Temple ang mananalo sa labanan ng mga henyo ng isang exploding element celestial fruit. Ang iyong bilis ng paglilinang ay nakakagulat na napakabilis, at ikaw ngayon ay isang 9 Palaces Celestial Emperor. Gamit ang exploding element celestial fruit, magagawa mong makalusot at maging isang 10 Direction Celestial Emperor sa loob lamang ng ilang araw. Sabi ni Berting nang may ngiti sa kanyang mukha, ang isang ordinaryong Celestial Emperor ay maaaring makalusot sa 3 yugto gamit ang Exploding Element Celestial Fruit. Sa katunayan, hindi lamang ang Exploding Element Celestial Fruit ay napakahalaga sa Devata Realms, kundi itinuturing din itong mahalaga kahit sa Realms of Gods. Hindi ko inaasahan na gagamitin ito ng Title Temple bilang gantimpala para sa labanan ng mga henyo sa Devata Realms. Patuloy na sinabi ni Berting habang nagniningning ang kanyang mga mata, kung hindi ako nagkakamali, maraming magagaling na henyo sa labanan ng mga henyo sa panahong ito. Kung hindi magiging ganoon kabukas palad ang Title Temple sa kanilang gantimpala. Sa aking palagay, malamang na pinaplano nilang gamitin ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms upang mangalap ng mga natatanging talento. Kaya ko ay hindi nila aasahan na ang pinakanatatanging talento na wala pang 1,000 taong gulang ay nasa Heavenly Palace ng Solitary Destructive Heaven. Tila may kumpiyansa siya nang magsalita tungkol kay Alvin. Bagamat hindi lubos na malinaw kay Berting ang kasalukuyang lakas ni Alvin, dahil kaya na ni Alvin na malubhang saktan at patayin ang mga tinaguriang Celestial Emperor 300 taon na ang nakalilipas, paano magiging mahina si Alvin ngayon? Bagamat binabantayan ni Berting ang pag-unlad ni Alvin sa mga nakaraang taon, hindi siya sigurado kung ilang uri ng pinaghalong lalim mula sa batas ng kalawakan ang naunawaan ni Alvin. Gayunpaman, batay sa kung gaano kahusay ang kontrol ni Alvin sa bawat lalim, alam niyang malaki ang naging pag-unlad ni Alvin sa batas ng kalawakan. Ang sumasabog na elementong celestial na prutas. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Berting. Narinig niya ang tungkol sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms mula kay Hong Fei, ang kanyang ika-6 na nakababatang kapatid, habang siya ay nasa Heavenly Pool Palace pa. Ito ay isang prestihiyosong kaganapan sa Devata Realms na ginaganap kada 1,000 taon. Una niya itong narinig ilang daang taon na ang nakalilipas. Sa isang kisap mata lamang, halos oras na para magsimula ang labanan ng mga henyo. Sinasabing tanging mga natatanging henyo lamang na wala pang 1,000 taong gulang ang lalahok sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Halimbawa, maraming kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace na wala pang 1,000 taong gulang. Gayunpaman, sa mahabang kasaysayan ng Heavenly Pool Palace, wala ni isa sa kanilang kahangahangang disipulo ang nakapasok sa top 1,000 sa labanan ng mga henyo ng Devata Realms. Bagamat ang Heavenly Pool Palace ay itinuturing na isang pangkaraniwang puwersang nasa antas langit sa Devata Realms, mayroon silang suporta ng Heavenly Palace of the Boundless Heaven. May isip lamang kung gaano katangi-tangi ang mga kalahok na wala ni isa sa mga kahangahangang disipulo mula sa Heaven Pool Palace ang nakapasok sa top 1,000. Tanging ang nangungunang 100 kalahok ang gagantimpalaan ng Title Temple.
Magsisimula ang labanan ng mga henyo sa Devata Realm sa loob ng 1 taon. Tanong ni Alvin kay Berting, Guro, saang Devata Realm gaganapin ang labanan ng mga henyo sa pagkakataong ito? Batay sa alam ni Alvin, ang 81 Devata Realms ay magpapalitan sa pagdaraos ng labanan ng mga henyo ng Devata Realm sa kani-kanilang mga palasyo sa langit. Ito ay isang tradisyon noon pa man. Ang Title Temple at ang labanan ng mga henyo ng Devata Realms ay matagal nang umiiral na nauna pa sa marami sa 81 Heavenly Emperors. Ang langit ng sinaunang panahon, sagot ni Berting. Ang langit na sinauna. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang ang mga alaala mula 300 taon na ang nakalilipas ay bumabalot sa kanyang isipan. Noong panahong iyon, isinama niya si Elder Hal sa iba't ibang Devata Realms upang hanapin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Noong sila ay nasa langit na sinauna, sinabi ni Elder Hal, Young Master, naaalala mo ba noong nakuha mo ang Elementary Devouring Tactic? Sinabi ko sa iyo na ito ang pundasyon ng Advanced Devouring Tactic. Sinabi ko pa nga sa iyo na ang isa sa mga Heavenly Emperor ng Devata Realms ay dalubhasa sa Advanced Devouring Tactic. Ang Heavenly Emperor na iyon ay isang Divine Beast. May mga naghihinala na nakamit na niya ang pagiging Diyos, ngunit wala pang nakumpirma. Siya ang Heavenly Emperor ng langit na sinauna. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga Master.